Ayusin ko muna to. Kasi ito ginagawa ko to araw-araw. Bakit? Napakalaga to. Ako hindi na ako nagbubukas ng ano ko. Hindi na ako nag-open ng projector. Yan. Kasi pag mag-open ako ng projector, si Mr. Bong, ilang oras na nakatayo dito? Ilang oras? 3? 2? 2 oras. Ako, 30 minutes lang. So dati-dati, nung wala pang pandemic, tanggalin ko pala to. Wala pang pandemic, 1.5 hour talaga ako. After ng pandemic, may sweldo ako noon eh. After ng pandemic, bumalik ako, wala namang sweldo, 30 minutes na lang. Kasi bakit? Wala namang sweldo eh. Ikaw pang, pag nagtatrabaho ka doon, walang sweldo. Mag-overtime ka ba? Siyempre hindi. Okay. So actually, naipakilala na ako ni Mr. Bong. No? Gusto niyo pang ulitin ko? Hindi na. Alam mo, marami nang gutom dyan. Sino gutom? Taas yung mga kamay. Gutom. O, sinong busog? Taas yung mga kamay. Sino ang busog? Dalatado naman sa katawan niya. Okay. Ma'am, lahat ng gutom, ikaw mag-delivery ngayon. Okay? Pakilala ko eh. Ay, parang kulang pakilala ni Mr. Bong sa inyo eh. No? Okay. Magpapailan lang pero Mr. Sam Carbosa sa pagsalita ng Amiba Pidos, Malikang Saturday. Nandito kayo po kami ibadat ng Mr. Sam nandito kami sa para mga services para sa inyo. Ang ibadat daw, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Nulat ka na. Sabi na siya, may narinig na ako dyan eh. Yan ang trabaho ko eh. No? Okay. Si Mr. Bong, siya ay nag-take over ng dahil ang pinaka-speaker namin, si Miss Sandra Lynn, no? Kailangan ang part nila is part ko rin, no? Kung sila ay accredited facilitator ng UWA, ako accredited din. Linawin natin, ha? Kung sila authorized signatory ng PIDOS certificate, ako authorized signatory din. Since year 2000 pa lamang. Ibig sabihin, wala pa sila noon, ako'y nasa servisyo na. No? Si Mr. Wong ngayon na siya dito, mag-ilang buwan pa lang. Si Ma'am Sandra Lynn, mag-ilang taon pa lang after ng pandemic. Ako, since year 2000, wala pa tong PIDOS dito ngayon. Wala pa yung PIDOS dyan sa kabila. Wala pa yung PIDOS dyan sa kabila. At saka sa taas, ako, nasa PIDOS niya. Sinong mga ex-abroad? Nang umabot ng 20 years, sa labas naman sa meron? 20 years. Wala. Taas lang kamay ha, 15 years. Meron. Huwag mahiya. 10 years. Meron. 10 years. 10 years. 10 years. Sir, kailan ka umalis? Anong year? 2012. Ikaw, sir? 2013. Sir, dalawa kayo. Nung magpidos kayo nun, saan kayo nagpidos? Tower din. Ikaw, sir? Doon din. Nung magpidos kayo doon, nakita niyo ba ako doon? Kaya nakita niyo hindi? Nakita niyo hindi? Hindi niyo ako nakita sa aware. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Nakita niyo ako ngayon kasi nandito ako ngayon. Tama? Ngayon, may inantok. Pagdating sa part ko, maniniwala kayo o hindi, wala nang inaantok. Lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Pag-uwi ng bahay, magtataka si misis mo, mahal, bakit sobrang saya mo na ngayon? Kanina, parang sobrang lungkot mo bago umalis. Nakataka yung asawa mo. Hindi ka naman sumasagot. Ngiti ka naman ngiti. Bakit? Hindi niya lang. Nalipasan ka na pala ng gutom. Ano, lamig? Ano ba? Wala, tapos naman ang Ramadan, ha? Di ba? Grabing fasting, no? Huwag kayong mag-alala. Busog pala ng hangin. Kaya dito, habang ako'y nagtutok, ang iba, gusto pa sanang umidlit, gusto pa sanang mag-text, tumawag, hindi na matuloy-tuloy. Bakit? Lahat ng pangyayari dyan, habang ikaw ay nakaupo, alam kung ano ang ginagawa mo. Kaya dapat, alerto ka. Kasi dito,
Kahit aantukin ka man, magkapi ka, ha? Tatablan ka pa rin ng antok, pero normal lang. Pag ako magtok, mabibitawan mo yung baso mo. Katulad last year dun, ako pa ang sinisi. Ikaw kasi. Nag-greet lang ako ng good afternoon! Nabitawan ang baso. Wasak yung kape. Hindi yung baso. Ikaw kasi. Okay. So kaya ako nandito. Just in case of emergency. No? Yan. Nakatutok yan. Bakit? Sa halip ng i-flash ko dyan, sa ano, dito sa, ano to? Sa PowerPoint, kayo na lang ang, ipa-open ko ngayon sa inyo yung YouTube channel na kung saan nandoon yung lahat ng babanggitin ko. Hindi ko na ubusin. Bakit? Baka aabutin kayo ng alas 6 ng hapon. No? Pag yan ang basihan ko. Dito, i-shorten ko lang ang oras ko. No? Napakaigsi, napakaraga para sa'yo. Kaya pag nagtanong ako mamaya, sagot lang ang sagot. Huwag mahiya. Kailangan ko ang participation. Kung ako ang nag-lecture dito sa inyo kanina, hindi ako ang magbasa. Kayo ang pababasahin ko. At saka papaliwanagin ko kung natutunan mo ba o hindi yung binabasa mo. Bakit? Yan ang sabi ng uway. No? Na kailangan lahat ng nakaupo sa loob ng pilos ay may natutunan. Hindi lang yung patango lang. No? Pagkatapos, iba pa lang nasa isipan. No? Tumatango, pero nasa isipan. Bilisan mo naman. Bakit ko alam? Kanyari lang, tumatango. Naka-eye-to-eye contact sa akin. Pero nasa isipan, ano kaya yung oras tayo magkarabas? Diba? Alam ko yan eh. May mga nurses po ba dito? May nurses. Taas yung mga kamay. Okay, mahiyak. Kayong bida ngayon. Okay, nurses. Okay, may mga doctors. Mayroon. Teachers. Mayroon. Wala? Okay. Sa mga nurses, alam niyo na ito eh. Kasi pag isang tao, tinitigan mo lang sa mata, no? Ilang segundo lang, alam mo na kung ano nasa isipan niya. Tama, sir? Pag tinitigan kita, sir, alam ko na kung anong nasa isipan mo. Di ba? Sa isipan ni sir, ano ba talaga ang mga sasabihin nito? Okay! Bakit? Alam ko. Kasi pag dumaan ka kasi, may subject ka na psychology. No? Alam mo yan. The way you look, the way you talk, the way you move, alam na namin yan. Pag ikaw ay dumaan ng psychology. Ang tanong, what is psychology? Ma'am, sa mga nurses, no? Marami pang hindi nakakalam dyan. Psychology is a study of mind and human behavior. Yan ang ibig sabihin. May tinanong ako dati dito, isang teacher. Siya ay isang, tawag nito, trabaho niya sa labas ng bansa, sa UEC. Teacher siya. Ano siya doon, yung tutor. Pero halos hindi siya nakikinig sa akin. Parang wala lang siya, teacher. No? Pero nung tinanong ko, sir, ano ang work mo sa labas ng bansa? Sabi sa akin, tutor. Nung tinanong ko, ang ibig sabihin, ang course mo, ang profession mo ay education. Yes. Pag ang profession mo ay education, ikaw ay isang teacher. Nung tinanong ko, what is education? Sorry, hindi niya na ipaliwanag. Ako ang ipapaliwanag. Sabi ko, education is a continuous process of learning. Napaka-easy na. No? Kaya, dapat, sabi ko, magiging alerto. Ano mang posisyon mo, ang pinapasukan mo, ano man ang profession mo, dapat magiging aware ka. Bakit? Pagdating sa labas ng bansa, ang problema, walang pinipili. Kaya dapat magiging handa po kayo. Malinaw? Ang iba, super excited. Kasi paalis na. After ng mga speakers, mag-talk dito, 100% ang excitement. Pero, ang nakakalungkot, nung pumasok ako, yung 100% na excitement, after ko mag-talk, lahat nauubos na. Walang natitira sa 100% na excitement. Bakit? Sa part ko, marami akong babagitin na hindi nyo alam ngayon. No? Nabagit lahat ni Mr. Bong, pero mayroong part na hindi niya talaga pwedeng sabihin na ganito ang gagawin nyo. Bakit?
Pwede sa akin, babanggitin ko lang ang sinasabi nila kasi ang part nila is part ko. Yung part ko ay hindi nila part. Kaya ngayon, ako nandito. Just in case of emergency. Magtatanong lang. Mga ex-abroad. Magtatanong lang. Isigaw nyo ang kasagutan nyo. Ex-abroad, masarap ba buhay OFW o hindi? Hindi. Hindi. Ulitin ko. Masarap buhay OFW o hindi? Sigaw! Hindi. First timer! Narinig nyo? Ang sagot ng mga ex-abroad. Hindi. Hindi. Ay, sir, bakit bumabalik? Kailangan sir pa rin. Kailangan Pa rin bumalik kasi may mga opportunity pang pinaghahandaan. Yes. Tama. Sir, tatanungin kita. Nung mag-abroad ka sa loob ng ilang taon, sir? Almost 10. Almost 10 years. May naging karanasan ka ba? Linawin mo ang sagot. Marami sir. Maraming naging karanasan. Marami. Ha? Linawin mo sana. Hindi pa ko tapos. May naging karanasan ka ba na naging bad experience? Meron. Sir, ikwento mo. About sa mga marami sir kasi yung mga hindi naman natin na kailangan ng gawin doon, nagagawa natin. For example, pamilyado to sa Pilipinas, tapos tayo doon, hindi. O ano, yun ang nagagawa natin bad experience doon. Nung may ibig sabihin, pamilyado ka dito, may nagagawa mo. Sinabi sa Diyos, nakalotos, huwag mong gawin ang hindi dapat gawin. Yung tinatawag na dos and don'ts. Nabanggit dito kanina? Huwag mong gawin. Pero bakit mo nagawa? Kasi, ang sagot ay ba? I'm only human. Ano si Matt? Okay! Nagawa mo yun, sir? Hindi ka ba nakaramdam ng pagsisisi? O na konsensya? So, nagawa ko yun sa gawa na hindi rin naman ako yung nagsimula. Ay, hindi naman simula. Sino simula siya? Nagawa ko rin yun. Ano siya? Babae o lalaki? Babae. Babae. Guys, makinig kayo. Totoo yung sinasabi ni Sir. Maraming tentasyon. Iba't ibang pagsubok at hamon pagdating sa labas ng bansa. Guys, Sir, kasal kayo ng asawa mo? Hindi po. Kaya pala. Sir, ngayon, ang tanong ko, uulitin mo pa ba o hindi na? Siguro Tuloy siya. hindi ko mag-inulit pa din. Bakit nandun pa siya? Ay, wala na. Wala na. Ano Sa kabilang bahay. Okay. Anong mangyari? Nalaman ba ng asawa mo yung ginagawa mo? Siyempre, nung ginawa niya na nalaman ko, pinalam ko rin sa kanya. So, ano sabi niya? Okay lang? Okay lang, iba lang. Okay. So, nung pag-uwi ng Pilipinas, anong sinabi sa'yo? Wala, ang dami, labol ko yung dalawa ko lang anak. Pero kayo pa rin ngayon. Wala na, pinabarangay ko siya, kinakay ko na kasi may ebidensya ako eh. Ingat kayo sa tao. Okay. Simpleng kwentuhan lang, pero may natutunan kayo? Sa labas ng bansa, madali lang kasi isip, ikaw may nagawa ka bang hindi maganda? Wala naman. Loyal ka, faithful sa asawa. Dapat, sir, huwag mo mimitin porque ganun kalaking katawan mo. No? Ingat po mga guys. Totoo yun. Marami. Sa buhay OFWs, maraming problema. Yung broken family. Yes. Bakit? Dahil sa temptation pagdating doon. Yung mga, bumaba. Hindi na yun, hindi na nagluloko doon, hindi na nagluloko. May ibig sabihin, may suspect sa ilalim. Okay! Thank you, sir. Pero yung pahirapan sa pagtatrabaho, meron? Marami rin sir, Oo. kasi hindi utos dito, utos doon. Iba't hindi mo pwedeng sundin mo lang yung isa, hindi mo pwedeng sundin yung isa. Dapat pantay. Rotation ka. Kumbaga, Rotation. i-assign ka dito, assign ka sa kabila, assign ka sa kabila. Kaya pala marami kang nasasagap na balita. No, ganun yun. Pag ikaw ay may leadership, normal lang yun, sir. Kaya maraming matutuwa. Pwede kang pakinabangan ng kumpanya at maraming maghahanga sa'yo kasi marami kang alam pagdating sa trabaho. Thank you, sir. May naipon naman. Mayroon naman sa desapan. Anong naipon mo? Bahay. Napundar bahay. Ano pa? Bahay. Bahay lang? Sige.
Kayo may mga bahay na, wala pa. May pag-ibig ba kanina? Wala. Kasunod ko mamaya, pag-ibig. Kung darating ang pag-ibig, nandiyan po ang pag-ibig. So ngayon ganito, dapat isipin mo na pag uwi mo ng Pilipinas, may naipon ka. No? Kasi iba dyan, ang daming ATM card, pag uwi ng Pilipinas, wala namang laman. Dito, nung nakarang araw, mapapanood nyo dun sa video ko. Siyam na taon siya, pero may naipon din. Nakapupundar ng bahay, tapos nagkaroon pa ng sariling kutsi. Tinanong ko siya, buo ba kayo ng pamilya mo? Simpleng tao lang siya, pero sabi niya siya, buo ng pamilya ko. Ay iba siya, bakit hindi nakipon? Kasi may mga bisyo, sugal, no? Yun, pambabae, yun. Pamilya dito, pamilya doon. Katulad na, ginawa mo. Ingat po, ha? Okay, niya siya, medyo ko may ko pang sawa, wala na. Wala, sir. Okay. Kasi okay lang kung ikaw ang kakimpo, pero pag ikaw nakimpuhan, sinasabi bawal, tapos nahuli ka wala pa lang marriage contract, no? Sabi di ba, wala marriage contract, ang dami doon, mura lang eh, 500 pesos. Kung gusto mo medyo maganda-ganda, 1,500 to 2,500, pwede na. Sa Saudi, no? 503 yan. Dami doon, no? Huwag nyo nang gawin, okay? Yan ang ano ko sa inyo. O kung medyo talagang gawain mo yan, wala kong magawa, eh basta mag-ingat ka lang. Huwag mo na ilama yung kasabay mo dito sa pagpitos. No? Okay! Ganun po. Kaya ako nandito just in case of emergency. No? Sir, 10 years ka sa labas sa bansa. Naalala niyo ba si Sarah Balabagan sa mga ex-abroad? Narinig niyo? Ano si Sarah? Ang sagot ng isa dito nung nakarang araw, Sir, babae. Tama. Si Sarah ay babae. Kaya si Sarah may babae yung Sarah, lalaki. Wala. Si Sarah Balabagan ay isang babaeng OFW, nakulong at tinatulang kamatayan sa Saudi, sa Abu Dhabi. Bakit siya nakulong? Ang sagot ng isa dito, nung nakarang linggo, Sir, nari, nakulong at tinatulang ng kamatayan. Ang sagot, sabi ko, bakit siya nakulong at tinatulang ng kamatayan? Sabi, nari. Ang tanong, mayroong bang nari na siya pang nakulong? Papayag ka ba? Ha? Ang tanong, babae lang bang nire-rape? Lalaki. Pati lalaki, no? So, kung ikwento ko sa inyo, yung totoong buhay, tumayo pa sa harapan, sabi niya, akala ko, sir, hindi ako maniwala noon, pero nung pagdating ko sa labas ng bansa, nangyari kaya sa akin 3 days and 3 nights. No? Bago pa kawalan, hemorrhage, confined sa ospital. Isa siyang, kasi ganito, anong tawag niya? Oo, yun. Grabe. Ingat, wala kong pinipili. Lalo na pag puti, kintab ang noo, no? Walang bigote, paborito. Sabi nila, harapot. Sabi nila iba, ha? Ganun ba? Opo, ganun po. So, nakulong, pero nailigtas ang buhay ni Sarah Balabagan. Sabi nila, ay household naman yun. Domestic helper naman yan. Opo, domestic helper. Pero, paano naman si engineer Jan Aquino? May engineer ba dito? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Isang engineer, maganda ang posisyon, maganda ang profesyon. Pero, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong? Lumaban. Ipinagtanggol ang kanyang sarili. No? Nung pinagtutulungan siya ng ibang lahi, ang masaklap doon, ang napatay niya, leader ng 6 samahan niya, ibang lahi. Leader po, kaya nakulong din siya at tinatulan ng kamatayan. Ikaw, sir, pag halimbawa lang, ginawa sa iyo ng ibang lahi, no? Pagtutulungan ka, huwag naman sana. Ano ang gagawin mo? Ha? Ha? Pakikipagsabayan din, sir. Ikot sa bayan? Kung matagal ka, sabay ka ng sabay, hindi pa rin natin titigil ang laban. Ikaw, sir, anong gagawin mo? Titikin ang itlog, sir. Ang sagot ng isa dito, sir, makipagtablahan na lang ako. Pero ang sabi ng isa dito, sir, tatakbo na lang ako. Ang sabi ng isa, sir, sisigaw na lang ako. Sabi ko, anong sigaw? Sample. Sabi niya, hi, tulong. Ganun ba, sir? Sigaw eh. Okay! Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan, pero ligtas ang kanilang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumunong nun? Walang iba magkasama kami ng dating boss ko sa loob ng 20 years. Siya isang ambassador ng United Arab Emirates, naging NRC chairman, naging congressman. Walang iba kundi si former ambassador si Emirates. Yan ang nagiging boss ko noon. Kaya noong year 2013, nung mamatay siya,
O humiwalay ako sa kanya, nung mag-congressman siya, humiwalay ako sa kanya. Namatay siya. Lumipat ako sa kabila. Hinayad ako. Ito, company na to. Yung president namin, ako naman ang vice president for welfare assistance. Ilang taon naman ang nalipas, namatay na naman siya. Year 2022, hinayad naman ako doon sa dulo, after ng pandemic. Sabi sa akin, Mr. Sam, mag-report ka sa akin. You are the right person for me. Tuwang-tuwa ko. Pag-report ko, meron siya talagang kasama. Kilala ko. Sabi niya, Sir, sa'yo na naman siya. Nagtanong, ang tumawag sa akin, bakit kung sa akin si Mr. Sam? Ang sagot ng kaibigan niya, Sir, ikaw ang susunod. Pero, ang good news, hindi siya sumunod. Kasi inagahan ko ng pag-alis kasi wala din naman akong sweldo doon eh. Di ba? Binalik ako dito kay Mr. Sam, dito ka lang sa akin kahit paano, no? Makakatulong ka sa amin. Pero may iba ka namang sideline sa labas eh, no? Kaya ako nandito. So sana, ang nangyari kay Sara Balawat at Engineer Jonathan, mangyari man sila sa kanila, sana ni isa, huwag mangyari sa iyo. Yan po ang panalangin ko sa inyo. Hindi po madali ang pagiging buhay ko after pagdating sa labas ng bansa, mga guys. Kaya kung gusto niyo malaman kung totoo yung mga sinasabi ko, no? Ayan, makikita niyo yun sa naka-upload ng mga videos sa isang YouTube channel. Meron kayo mga cellphones? Meron? Di ba? Picture kayo kanina, di ba? Kasi nga, kung may cellphone ka, ilabas mo. I-search nyo kung may data kayo. Ito hindi picture. I-search nyo at hanapin nyo yung Kagapay space ECTV. Kagapay space ECTV. Nandyan. Kung wala kayo, i-note nyo na lang. Kung wala kayong data, i-note nyo na lang para kung inyong bahay sa kanyo, hanapin. Pag nakita nyo, yung nakasombrero kulay itim, nakasalamin kulay itim. No? Yan. Nakasombrero kulay itim, nakasalamin kulay itim. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin, kung hindi, i-subscribe nyo. Bakit? Just in case of emergency, malaking bagay para sa inyo. Nako. Yan ang sombrero. Nakita nyo na? Ayan. Okay na. Oh yes, sir. Kasi may pinakita sa akin nung nakaraan, Kagapay daw, pero nag-harvest ng kangkong. Sabi ko, hindi ako yan. Hey! Ha? Yes, thank you. Bakit? Malaking bagay. Di ba? Kayo nandito ngayon. Hindi may iwasan, may problema sa labas ng masa. Ano ang dapat gawin? No? Oh, nanabanggit doon kanina, binigay sa inyo yung contact number ng UWA. Pero ngayon paano? No? Kung nahirapan kayo pumunta. No? Ang Kaagapay, kung si Mr. Sam, may ibibigay na number sa inyo mamaya. Yung 0948093970 at 096351358480. Ibibigay ko sa inyo mamaya yan. Pero bago ko ibibigay, gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na tagumpay tayo sa mga kamay? Tapos, mabilisan lang para mapili. Okay, thank you. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa inyong mga mahal sa buhay tayo sa mga kamay? Thank you po. Kaya ako nandito. Pero alamin ko, kung ikaw, sure na ba na aalis na? Kasi nasa batas, ang isang OFW bago umalis o bago magbilis, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Kanina, 100% ang excitement mo. Ang tanong, kamusta naman? Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Yes, sir. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Batas ang pag-usapan natin. Dito may matutunan ka, thank you. Sino pag hindi nakapag-sign ng kontrata? Marami. Yung hindi tumaas ng kamay. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-sign ng kontrata. Kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, yun. Nangyari sa'yo, bawas na ngayon ng 20% ang excitement mo. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Then, after nakapag-sign ng kontrata, mag-pidos. Then after mag-pidos, siguro na yung flight na, makapag-flight na, no? Bakit? Yan ang nasa batas eh. Nakapag-sign ka na, after mag-pidos, dapat ay makapag-flight na. Kasi bakit? Mula nag-apply at nabisa ng isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, mula nag-apply ka at nabisahan, wala ka na sa Pilipinas.
Sabi ng iba, ha? Bakit kami? Nandito pa rin. Kaya nga sir eh. No? Nandito Magsampung pa rin kami. buwan, nandito pa rin kami. Kung nangyari sa'yo, ang ibig sabihin, another 20% ang mababawas naman doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailan na makaalis? Ang iba hindi na pag-sign ng kontrata, hindi na nakapag-pilos. Ang iba niya nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong naman, kung ikaw ay nakapagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40%. Dapat equivalent ng isang buwang sahod. At dapat pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin, ha? Agency. May ibig sabihin, another 20% na naman ang mababawas doon sa excitement mo na natira, na 40% ang natira is 20% na lang, tama? At dapat, pag nagbayad ka ay mayroon ka kulang resibo. Sabi ni ba? Ha? Resibo? Bakit kami wala? May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa'yo, ang natira. Zero balance ka na. Huwag na umalis. Problema hindi. Problema. Sabi ni iba, oo nga no, parang nawala na akong ganang alis. Ang tanong, isigaw nyo. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy. Sigaw. Tuloy hindi. Tuloy! Ha? Sigaw. Tuloy hindi. Tuloy! Pa! Tuloy! Sabi ng iba, tuloy. Sinisip ko yung katabi, tuloy ko. Nakakatakot no? Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko rin yung totoo. Binuksan ko rin isipan nyo. Nangyari man sa inyo, hindi alam ng agency nyo. Dapat malalaman ng inyong agency yan. Mr. Sam, paano namin i-inform o malaman ng agency? I-inform ninyo ang inyong agency baka ginawa sa inyo sa labas. No? Kasi tandaan, maraming gumagamit ngayon sa pangalan ng agencies. Guys, na kumukuha lang ng malaking halaga. No? Pagkatapos, pag pinagpilos ka, bilis lang kayo sa pilos ha. Tapos yung pilos, umuwi na kayo agad. Kaya may speaker na kasunod doon. Gusto na, hindi paabot sa akin. Kasi, baka ikaw ang magpapahuli sa kanya. Kaya kung bakit nakatutok ang video ko, hindi ko nahuli sa labas yung dumadaling ng OFW. Dito lang pala sa loob ng Pidos. Ingat. Labag sa batas ng ano? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Guys, habang buhay na pagkabilanggo, pag nahuli, habang buhay na pagkabilanggo, kaya i-inform ang inyong agency, baka ginamit ang pangalan ng agency nyo, maawa naman po kayo sa inyong agency. Bakit? Pwede bang madamay ang agency? Yes. Kung pwedeng makulong, at ulan habang buhay ng pagkabilanggo, yung dumali sila, maaaring madamay kung sino sa agency ang nag-assist sa inyo doon. Bakit? Accessories of the crime. Pag nalaman ng NBI, police, ganito pala, bakit? Anong agency? Kawawa naman ang agency, wala ka naman alam. Kaya i-inform ang inyong agency. Hindi kahit sinong i-inform ang agency nyo. Tama? Pagdating sa labas ng bansa, may problema man. Simple lang. Ito, lagi kong sinasabi. Agency nyo rin ang inyong i-inform. Mga pagbabago, hindi nasunod sa kontrata, na pinirmahan sa kontrata, sahod, position, no? Country of destination. Akala mo, Japan ka. Yun pala, doon ka ngayon sa Iraq. Diba? Masaya ka ba? Hindi, siyempre. Iisip mo, patay. Babala lang pala ako doon sa kanyo. No? Kaya naman expect naman gano'n din minsan, no? Pero pagdating, sa pag-akala mo okay ka, pagdating doon hindi pala. Katulad ng mga nakaraan.
ginamit ng human trafficking kung saan lugar yan, no? No, ginawang scammer. Ingat po kayo, ha? Ingat po. Kaya i-inform ang agency ninyo sa lahat ng pangyayari sa labas ng bansa, huwag pong magsisinungaling. Sabihin ko ang totoo, sila ang bahala. Di naman na mag-solve ng inyong mga problema. Doon ka lalapit sa iba, pagkatapos wala naman sila kinalaman sa about recruitment, pagpapaalis ng tao, tapos doon ka magsumbong sa walang maalam. No? Ang gusto lang nila, kayo pagkakapirahan. Malinaw? Dito, ang inyong gagawin, simple lang. I-inform ng agency, pag nahirapan kayong mag-inform, may number ako na ibibigay sa inyo na anytime pwede kayong makapag-access, pwede kayong tumawag para mapabilis ang solve ng problema. At hindi na kailangan na idamay mo po ang pamilya mo. No? Bakit? Kawawa naman. Kayo lang inasahan ng pamilya, madadamay pa. Gagastos pa ng libo-libo pagdating ng Manila, kaya sa labas sa bansa. Ang problema, gumastos ng libo-libo, hala, punta doon, repair doon, pagkatapos. Hanggang sa ilang buwan na, hindi pa rin naayos ang problema. No? Gumastos, talo pa rin. So, ang number niyan, pwede kayong tumawag kung mag-text. Itong number na 0948. Kunin nyo. 0948-0939-970. 0948-0939.